Umiiyak ang lalaking ito matapos akusahan ng pananamantala sa dati niyang kasintahan sa high school. At pagkatapos, pinaslang niya ito gamit ang isang tali. Saka ay sinubukan niyang pagtakpan ang kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng paglilinis ng kanyang DNA. Pero, ang isang krimen na ginawa niya 3 araw na ang nakalipas, ay ang magtuturo sa kanya sa mga pulis. Welcome po, sa Tagalog Crime Scene Stories. Ngayon ay samahan niyo akong alamin, ang kaso ni Jessie Blodgett. Ito ang kaawa-awang kaso ni Jessie Blodgett, ang teen actress na natagpuang wala ng buhay, at kinawawa ng kanyang dating nobyo. Ang 19 na taong gulang na si Jessie Blodgett, ay nanirahan sa maliit na bayan ng Hartford, Wisconsin, kasama ang kanyang mga magulang, na sina Buck at Joy. Inilarawan siya, bilang isang napakatalino, at mahusay na musician. Mahilig sa drama, at palaging kumakanta. Mahilig sumayaw, at pagtugtog ng piano. Noong July 14, 2013, nagbigay si Jessie ng isang napakahusay na pagganap, sa play ng Fiddler. Pagkatapos ng pagtatanghal, ay sumama siya sa mga kasamahan niyang cast at crew sa isang pool party, upang ipagdiwang ang tagumpay nila. Ngunit sa pag-uwi niya ng gabing iyon, ay napansin ng kanyang ina na may kakaiba sa kanyang kilos. At tinanong siya ng kanyang ina tungkol dito. Ipinagtapat ni Jessie sa kanyang ina, na may 2 mas matandang lalaki, na parehong nasa 40 anyos ang lumapit sa kanya sa party. At sinubukan ng isa sa kanila, na hilahin siya papunta sa kanyang kandungan. Bagamat sinubukan ni Jessie na insultuhin ito, ay talagang natakot siya. At isinulat pa niya sa kanyang diary ang tungkol dito. Kinaumagahan, ay pumasok ang mga magulang ni Jessie sa trabaho. At iniwan siyang payapang natutulog sa kanyang kama. Sinilip pa siya ng nanay niya bago umalis, at ayos naman ang lahat. Pero bandang tanghali, nang umuwi ang mama niya para sa tanghalian, nagulat siya, nang makitang nakahiga pa rin si Jessie. Kaya nilapitan niya ito, ngunit sa sandaling hawakan niya ito, ay umatras siya sa takot, at tumawag agad siya ng 911. Ilang sandali pa, ay dumating na ang mga paramedic, at sinubukang iligtas ang buhay ni Jessie. Ngunit huli na ang lahat. Si Jessie ay wala na. Ang isa sa mga unang investigador, na dumating sa pinangyarihan, ay nagsabi na nakita nila si Jessie sa sahig. Na may halatang marka sa kanyang leeg, at mga bukong-bukong. Ang kanyang buhok, at sweatpants, ay basa. Sinasabi na ang ay gumugol ng dagdag na oras, sa pagsisikap na takpan ang kanyang ginawa. At walang senyales, ng sapilitang pagpasok. At lahat ng bagay sa bahay, ay hindi nagalaw. Ibig sabihin ang ay talagang isang taong nakakakilala kay Jessie. Ang unang naisip, ng mga magulang ni Jessie, ay ang 2 lalaki, na sinabi ni Jessie sa kanila noong nakaraang gabi. Maaring nilang sinundan si Jessie sa bahay. At naghintay hanggang siya na lang mag-isa sa bahay. Para salakayin siya. Dinala ng mga investigador, ang isa sa mga lalaki para tanungin. At bagamat inamin niyang totoong nagbibiro siya sa party, sinabi niya, na wala ng iba pang bagay ang ginawa niya. Ang mga investigador ay nag-isip, at tiningnan ang lalaki. Ngunit wala silang makitang anumang bagay, na mag-uugnay sa kanya, sa pinangyarihan ng krimen. Kaya siya ay tinanggal, sa listahan ng mga suspect. Ang pangalawang lalaki, na sinasabing nagsabi, ng hindi naaangkop na biro, ay nalinis din. Dahil mayroon siyang, malakas na alibay, tungkol sa kanyang kinaroroonan, nang mangyari ang krimen. Samantala, at habang nangyayari ito, ay may isang krimen din, ang iniimbestigahan ng mga pulis. Sa kalapit na bayan ng Richfield, na nangyari sa isang parke. Ang 2 kasong ito, ay mag-uugnay sa isang napaka-interesanteng paraan. Noong July 12, 3 araw bago pinatay si Jessie, isang babaeng nagngangalang Melissa, ang naglalakad, kasama ang kanyang aso. Nang marinig niyang, may taong sumulpot sa kanyang likuran. Sinubukan ng lalaki, na salakayin si Melissa, gamit ang isang kutsilyo. Ngunit, nagawa niyang labanan ito, at makuha ang kutsilyo, mula sa kanya. Kalaunan, ay nagbigay si Melissa, ng detalyadong paglalarawan, ng umatake sa kanya. Isa daw itong, maputing lalaki, na may edad, na 18, hanggang 20 taong gulang, sa kanyang tansya.
na may tangkad, na 6'2", at 210 pounds. Siya ay may mapusyaw, na blonde na buhok, at makinis na balat. At nagmamaneho ng isang dark blue, na Dodge Caravan minivan. Nang ilabas ang detalyadong paglalarawan na ito, isang deputy, na regular na nagpapatrolya sa parke, ang nakakita ng sasakyan, sa parking lot ilang linggo bago nangyari ang krimen. Sa ilang kadahilanan, ay nagpasya siyang alamin, ang plaka ng sasakyan. At nalaman na ito ay nakarehistro sa isang mag-asawa sa Hartford. Ang mag-asawa ay nagkataong, may 19 na taong gulang na anak na lalaki. Na si Daniel Bartlett, na tumugma sa eksaktong paglalarawan, na ibinigay ni Melissa, tungkol sa taong umatake sa kanya. Nang tawagan siya ng pulis, nagulat sila, nang malaman nila, na nasa bahay siya ni Jesse Blodgett. Magkakilala sina Daniel at Jesse, mula noong high school. At nag-date pa sila saglit, bago nagpas siyang maging magkaibigan na lang. Ibinahagi ni Daniel, ang pagmamahal ni Jesse sa musika, at nag-record pa nga ng kanta ang dalawa. Pagkamahal ni Jesse, si Daniel ay tila ganap na nawasak, at ginugol ang halos lahat ng oras, sa kanyang tahanan. Sa pag-aaliw ng kanyang mga magulang, at sinasabi niya sa lahat, ang tungkol sa magagandang alaala, at pinagsamahan nila ni Jesse. Nang tumawag ang pulis, sinabi ni Jacqueline Knights, isang kaibigan ni Jesse. Ay medyo, napatingin ako sa kanya, nung may tumawag sa telepono niya. At hindi man lang siya naiinis, o nagulat, at sinabi lang niya, sige punta na ako dyan. Tapos binaba na niya yung telepono. Ang unang motibo ng mga investigador, nang dinala nila si Daniel, ay para lang sa pagtatanong. Dahil gusto nilang malaman, kung siya ba ang lalaking, umatake kay Melissa sa parke. Ngunit, nang tanungin si Daniel ng mga detective, kung nasaan siya, nung nangyari ang pagsalakay kay Melissa sa parke. Sinabi niyang, nasa bahay siya ni Jesse Blodgett, at binibisita daw niya, ang mga magulang nito. At sinabi niya, na may gumahasa at pumas lang dito. Ang sagot na ito ni Daniel, ay ikinagulat ng mga pulis, na noon ay hindi pa nila alam na sinaktan si Jesse. Kaya paano nalaman ito ni Daniel? Noong una, ay itinanggi ni Daniel, na may kinalaman siya sa pag-atake kay Melissa. Ngunit, nang malaman niyang, nakilala siya ni Melissa, ay yumuko siya, at inamin ang lahat. Sinabi ni Daniel sa mga detective, na huminto siya sa kolehiyo, at nakaramdam ng takot sa kanyang kinabukasan. Kaya tila gusto niyang, maramdaman din ng iba ang ganoong paraan. At kahit na may nangyari sa park, lahat ng nakakakilala kay Daniel, kasama na ang mga magulang ni Jesse, ay hindi makapaniwala na kaya niyang saktan si Jesse. At lahat sila, ay nagkamali ng akala tungkol sa kanya. Sa pagtatanong, ay iginiit ni Daniel habang lumuluha, na mahal niya si Jesse, at hinding-hindi niya ito sasaktan. Sinabi niya sa mga investigador, na sa araw ng pagpatay, ay nasa Woodlawn Park siya, kung saan nakunan siya ng mga surveillance camera. Ang mga investigator ay agad na pumunta sa parke, at nagsimulang maghanap sa mga basurahan, at may nakita sila na sobrang kain na hinala. Sa loob ng isa sa mga basurahan, nakakita sila ng cereal box, na naglalaman ng low-bid, antiseptic wipes, at pulang stained paper towel. Natumugma ang lubad, sa bakas na marka na nakita sa leeg ni Jesse. At kalaunan, ay nagpositibo sa DNA ni Daniel at Jesse. Ngunit, hindi lang iyon. Nang tingnan nila ang laptop ni Daniel, nakakita sila, ng nakakagambalang kasaysayan ng paghahanap. Tungkol sa pag-aaral sa mga mamamas. At ilang oras din siyang nanonood, ng isang marahas na pelikula, na hindi pang bata, na may balangkas, na katulad ng pagpapang kay Jesse. At parang hindi pa sapat iyon, nalaman ng mga investigador, na nagsusulat si Daniel, ng isang nobela na pinamagatang Red is Red. Kung saan ang isang batang babae, na nagngangalang Jessica, ay marahas na pinasang, ng isang karakter na nagngangalang D. Ang DNA ni Daniel, ay makikita sa mga kuko ni Jesse. At ang mga likido nito, sa loob ni Jesse, na nagpapatunay, na mayroon talaga siyang ginawa kay Jesse, bago niya ito Ang lahat ng ebidensyang ito, ay nagtuturo laban sa kanya. At inaresto si Daniel, at kinasuhan ng At ayon sa teorya ng prosekusyon, ang dahilan ni Daniel, patay kay Jesse,
ay para lamang matupad ang kanyang maitim na pagnanasa. Sinubukan niyang puntiryahin ang kahit na sinong babae, at nagkataon na si Melissa. Ngunit nabigo siya, kaya pinili niya ang isang mas madaling target, isang taong nakakakilala at may tiwala sa kanya. At sa kasamaang palad, ang taong iyon ay si Jessie. Ngunit, sa kabila nito, sa kabila ng lahat, ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya. Nanindigan pa rin si Daniel, na inosente siya. Sinabi pa ni Daniel, mayroon akong kasuklam-suklam, na likas na kakayahan na magsinungaling, sa aking sarili. At nagsanay ako, ng napakaraming beses sa aking buhay. Ngunit, hindi ko kayang saktan, ang ibang tao, maliban sa aking sarili. Sa kabutihang palad, ay hindi siya pinaniwalaan ng hurado, at siya ay napatunayang nagkasala, at nahatulan, ng habang buhay na pagkakakulong. Nang walang posibilidad ng parol. Para sa paglang kay Jessie. At 5 taon naman, para sa pag-atake kay Melissa. Salamat po sa panonood. At kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.